Isa ang Quirino sa mga probinsya sa Luzon na kadalasang hinahagupit ng mga bagyo. Pero paano kung ang natatanging panangga nila mula sa kalamidad ay unti-unti nang nakakalbo ang mga puno at kagubatan? Bilang bahagi ng pagsusumikap na maibalik ang katatagan ng Sierra Madre, walang hinto ang pagsasagawa ng One Tree, One Nation tree planting activity na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Mga nasirang pananim, mga tulay at kalsadang hindi na madaanan pa, mga bahay na winasak at inanod ng matinding pagbaha. Ilan lang yan sa mga pinsalang dulot ng Super Typhoon Pepito sa lalawigan ng Quirino. Dahil sa taglay nitong lakas ng hanging umabot sa 185 kilometro kada oras at pagbugso na nasa higit 300 kilometro kada oras, isinailalim sa Signal Number 5 ang maraming lugar sa lalawigan at mga karatig probinsya nito. Bago pa man ang pananalasa ng Super Typhoon Pepito, magkakasunod na malalakas na bagyo na rin ang bumayo sa bansa. Sinabi ng Administrator ng Office of Civil Defense na si Undersecretary Ariel Nepomuceno na hindi maitatangging epekto ito ng climate change. Yung nararanasan natin, kakaiba talaga. Kaya kung ito ay epekto ng climate change, ang paliwanag sa amin at hindi na paniniwala ko, ang climate change o yung pagbabago ng panahon o ng klima, hindi na debate yan. Nasa gitna na tayo niyan. At napapagrabe niya o napapalala yung mga dumarating na bagyo. Dahil naririnig na rin natin kaliwat kanan na dati silang hindi nababaha ng todo, ngayon ay dinadana sila yung todo-todong baha. Ayon sa mga eksperto, ang pagbabago ng klima ay dulot ng lumalalang carbon emissions. Karaniwang nagmumula ito sa mga aktibidad ng tao tulad ng pagsunog ng fossil fuels at mga usok na nagmumula sa mga pabrika at sasakyan. Ayon sa World Bank, maaaring mawalan ang Pilipinas ng 13.6% ng GDP taon-taon pagsapit ng 2040 kung walang aksyon laban sa climate change. Sinabi ng Climate Change Commission, mahalagang magtanim ng mas maraming puno na nagsisilbing carbon sinks. Ibig sabihin, ang mga puno at kagubatan ay sumisipsip ng carbon dioxide at tumutulong na mabawasan ang epekto ng pagbabago ng klima. Pero paano kapag ang natatanging protektor ng Luzon mula sa mga malalakas na bagyo ay unti-unting nauubos ang mga puno at kagubatan? Mga partners, nandito tayo ngayon sa isa sa mga kalbong bahagi ng Sierra Madre dito sa Difun, Quirino Province. At kung napapansin ninyo, may mga putol dito na punong kahoy. Isa sa mga dahilan kung bakit nakakalbo ang kagubatan sa Sierra Madre ay ang kaingin. Malawak ang mga lugar sa nasabing bulubundukin na sakop ng munisipalidad ng Difun ang wala ng mga puno dahil patuloy na sinusunog ng mga tribong Ifugao na bahagi na ng kanilang kultura at kabuhayan. Marami po ang kinakaharap ng ating Sierra Madre, lalo na kasi hindi natin maibibigay ang ating mga taong nakatira na po. Hindi po maiwasan yung mga nakakaingin, pero Kasi bahagi na yun ang kanilang kultura po, lalo na dun sa mga IPs po natin. Kung kailangan po siguro magbigay po tayo ng mga alternative livelihood para sa ganun ay maipan yung attention nila dun sa kagubatan. Sabi ng Department of Environment and Natural Resources, mahigit 160,000 hectares na forest cover ng Sierra Madre ang nawala na mula 1998 hanggang 2010. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakalbo ng mga bundok ang nagiging dahilan ng mga pagbaha at landslide. If the storm hits the mountain without the trees, without the forest, you would expect, how they call that, turbulence. When you have turbulence, that would even intensify the wind. And it will cause landslide, it will cause flooding.
Dahil dito, naging malinaw ang agarang pangangailangan ng pangmatagalang solusyon upang mapangalagaan ang Sierra Madre. Isa sa mga kumasa sa hamon para pangalagaan at ibalik ang katatagan ng nasabing bulubundukin ay ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Isa ang barangay Don Faustino Pagaduan sa Difun, Quirino sa mga lugar na naging benepisyaryo ng 131 Nation Save Sierra Madre Initiative ni Pastor Apollo. Sama-sama ang mga volunteers ng Sunshine Philippines Movement na nagtanim ng mga seedlings ng Nara at Kalumpit bilang bahagi ng inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Nagkaisa ang iba't ibang sektor para sa advokasya ni Pastor Apollo mula sa mga kabataan at estudyante, mga kababaihan, mga magulang, mga kapulisan at mga kasundaluhan. Napakaganda ng 131 Nation Advocacy sa pangunguna of course ni Pastor Apollo Quiboloy. So, napakaganda ng layunin ng 131 Nation. Especially nag-i-invite ng ibang agencies na magkaisa tungo sa isang advocacy which is the reforestation. Kasama na po sa pagsiservisyo namin yung ganitong mga activities. Lalong-lalo na sa pagdating sa mga kalamidad. Nandyan po kami palagi, alert kami palagi pag may mga kalamidad. It is kung hindi po nasisira yung environment natin, lalong-lalo na itong Sierra Madre natin, is malilesen natin yung mga pupuna na dumarating. Kaya napakalaking halaga ng mga ganitong activity sa amin. Kamakailan lang ay kinilala ni Vice President Sara Duterte ang nasabing inisyatiba ni Pastor Apollo na aniya ay napakahalaga lalo na sa panahon ngayon. Nagpapasalamat kami sa Kingdom of Jesus Christ sa tree planting. Napakahalaga na alagaan natin ang ating kalikasan. Napakahalaga na magtanim tayo dahil kailangan natin na climate change mitigation at nakakatulong sa disaster risk reduction and management dahil alam naman natin na ang prevent ng landslides ay dyan nagagaling ng oxygen. Magdadalawang dekada na mula nang itatag ang Sunshine Philippines Movement na nagtataguyod sa advokasya ni Pastor Apollo na pangalagaan ang kapaligiran. Isa nga sa Exhibit A ni Pastor Apollo ang Glory Mountain sa paanan ng Mount Apo sa Barangay Tamayong sa Davao City, kung saan libo-libong pine trees na ang naitanim doon. Bilang isang future senator, target ni Pastor Apollo na mapabuti o mapalawak pa ang urban green spaces sa Pilipinas. Ito ay sa ilalim ng pinaplanong Greening and Beautification Project Bill ng Buting Pastor. Kasama rin sa isusulong ni Pastor Apollo ay ang pagtatanim ng mga bulaklak sa mga bulubunduking lugar sa buong bansa. Mula dito sa Sierra Madre sa Difun, Quirino Province, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.